Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Grabe, ang dami nyo rin palang katulad ko na ang naiintriga dito sa kaso ni Queen of Canada, ang tunay na reyna ng Canada, ang kababayan nating si Romana Didolo. Nakakatawa basahin yung mga comments niyo no, dun sa episode natin the other day. Maraming salamat sa inyo. I love reading your comments. Well, I have an update for you guys. So, okay, inaresto po itong si Reyna Romana noong Wednesday, 'di ba? Along with about 16 or 17 of her followers. They were released. Sabi ko na sa inyo, hindi na ako masusurpresa kung sila ay makalaya lang din eh. So they were released on Thursday, the following day. I believe it's because, 'di ba, ang sumbong po dun sa police ay meron po silang mga armas o baril. May isang baril yata dun sa loob ng isa sa kanila sa loob ng school compound, school building kung saan po sila tumutuloy. And it turns out, di ba, mga peking weapons, firearms ang meron po sila. So yun, they were released without charges. Okay? Yun nga lang, ang release nila, meron pong kaakibat ng mga condition na violate agad ni Queen Romana. Ano po yung kondisyon na yan? Na bawal po siya makipag-communicate doon sa isa po sa kanyang mga followers na naaresto din. Si Ginoong Ricky Mans. Who happens to be, eto na nga, curious ako dito, siya po pala yung may-ari ng school building na kanilang tinutuluyan. Imagine, I've been wondering, paano kaya sila nakakastay ng 2 years na doon sa school building? So it turns out, follower niya. Okay, naniniwala sa kanya at kasama niyang nandoon sa loob ng school building, yung may-ari nun. Okay, si Ginoong Mans. So pagka-release daw po sa kanila, Thursday, nag-usap muli sila, kaya they were re-arrested. Hindi po yung buong grupo na pinalaya, no? A few of them, yan, kasama po yung Reyna. They were re-arrested. O sige, panoorin na nga po muna natin itong video to talk about what happened, no? Yeah. This is from CBC News. The woman who called herself the Queen of Canada arrived at the Swift Current courthouse wearing a blue suit with cuffs on her wrists and ankles. Romana Didolo was smiling as she delivered a simple message. Remember, innocent until proven guilty. The cult leader was one of 16 people arrested by the RCMP after a raid at a former school in Richmond earlier this week. Although all 16 were released without charges, Didolo and Ricky Mans, who owns the compound in Richmond, were quickly rearrested. RCMP say they violated a condition not to contact each other. Didolo is also facing a count of intimidation of a justice participant. That's tied to an investigation from earlier this year. Sige, dyan na muna, no? Grabe, no? Kalain ninyo. Ang bilis sa mga pangyayari. So now, she is in detention again. Yung nakita niyo pong video na lumalabas po siya doon sa police vehicle, yun po yung hearing niya Friday. So that was yesterday. And then on Monday, meron po siya muling isang bail hearing. Napansin niyo po yung isang nabanggit, no? Meron din po siyang pending, ano ba to, charge for intimidating a justice participant, no? Na sinabi doon. I think it is referring to a judge from a prior or ongoing investigation, hindi po dito sa nangyaring pag-aresto nung Wednesday. Bakit niya in-intimidate? Ano kaya nangyari? Well, so nabasa ko, no? It's because, guys, Reyna ito, ano ba kayo? She is the Queen of Canada. Bakit siya magpapasailalim sa mga ganitong proseso? So, ang nangyari po pala before, nung humarap siya sa judge, ay, kumbaga, sinagot-sagot niya. Dahil siya ang reyna, hindi mo dapat ako sinasabihan siguro. Ang pananaw niya siguro, no, hindi mo ko dapat sinasabihan kung ano ang aking dapat gawin. Okay? And according to this report I will show you next, ganyan din ang nangyari nung siya ay humarap doon sa judge kahapon. Sige, puntahan natin itong report from CTV News naman. Nandito yan sa bandang baba.
Ayan. O, tignan niyo As she was arraigned by Justice Alan Jacobson, Didolo referred to herself as, sabi niya syempre, pakinggan niyo ko, Her Majesty the Queen Romana Didolo the First. Ganun daw siya nagpakilala doon sa hearing. Okay? The judge, kinukumbinsi daw siya na kumuha siya ng lawyer. Okay, given her inexperience with the justice system. Pero ayaw ni Queen Romana. She refused to do so and repeatedly objected to the charges made against her. Siyempre nga naman. Sabi niya, I am not subject to these laws. She is only subject to what she says is the natural law. Ano ba yung natural law na ito kaya na tinutukoy niya? Ayun, Didolo said she does not subject herself to the codes of statutory law and instead follows what she calls natural law. Yun. I consent only to represent myself under natural law, she said multiple times. At ang sagot syempre ni Judge, you'll be charged accordingly to the criminal code. Okay? So ngayon, she's been taken back to custody, and as I mentioned earlier, on Monday, meron po siyang bail hearing. Abangan natin, kung ano ang magiging outcome din yan. Talagang ito ang minonitor ko, sa lahat ng mga balita dito sa Canada. But, okay, sorry na lang. Huwag nyo na lang panoorin kung hindi kayo interesado dito sa reyna natin, So, yun. Abangan natin yung hearing sa Monday. I'm sure many of you are also wondering, like myself, bakit kaya sa dinami-dami ng complaints against her, sa dinami-dami ng mga napapabalitang panawagan niya, at times meron pa po siya mga panawagan sa mga aksyon na violente. Halimbawa, 3 years ago, nabanggit ko po dun sa earlier episode natin, nanawagan siya na arestuhin daw nila yung mga police. So some of our followers actually did that, tried to arrest the police, some officers in Peterborough, Ontario, yun nga lang, sila po ang naresto. Isang halimbawa niyan, Meron din po siyang dating panawagan na saktan, actually, patayin pa yata yung mga COVID frontliners during the pandemic because she is against the vaccine mandate. Meron din po siyang mga panawagan sa kanyang mga followers na huwag magbayad ng tax, di ba? Huwag niyong bayaran yung mga bills ninyo dahilan para yung ilan nga daw po sa kanyang mga followers nailit na yung bahay. And other things, meron siyang mga sinasabi na kapag merong mga followers siya na hindi bigla sumusunod sa mga utos niya, sasaktan yung mga ito, mga ganyang bagay. So bakit? Despite all of those things, she is able to avoid long-term detention. Okay, for those legal experts watching, please put your inputs down there. I'm sure you know better than me. Ang i-explain ko lang po ay batay dun sa mga nabasa ko, dahil yan nga rin ang aking tanong. Well, it's because despite all the things that she is promoting, calling for, hindi po niya personally, she does not take action on them. Puro salita. Diba? Halimbawa, yung mga yung attempt nilang mag-aresto ng mga police, it was her followers who did that. Yung pag hindi bayad ng tax, hindi pagbayad ng bills, hindi naman po niya ginawa yun. It was her advice to her followers who then did the act. Okay? Yung pagpatay or something ng mga COVID frontliners, she didn't take part in any such action, di ba? Lahat po yun, madalas, ay sinasabi niya through the decrees. Yan, nagde-decree, Meron siya mga ina-upload sa kanilang website. So, yun po ang dahilan kung bakit sa ngayon, hindi po talaga siya pa maaresto at makulong ng mas matagal. Well, nagulat pa ba kayo guys dito nga sa Canada, yung mga kriminal na mas may serious offenses like large-scale, carjacking, mga nakakasaksak talaga. Sila nga nakakalaya, ito pa, na medyo, alam niyo naman, kakaibang sitwasyon. So I won't be surprised if on Monday, baka hindi ko alam, mag-grant kaya yung bail niya. What do you guys think? Abangan natin yan, And as some of you also pointed out in the comment section, sabi niyo, sana yung effort na ibinigay
ng kapulisan ng Canada sa pag-aresto sa kanila nung isang araw. Nakita nyo, di ba? 30 police vehicles, may SWAT team doon, may drones na ginamit. Sabi ninyo, sana gamitin din nila yung ganyang effort sa pagtugis sa mga kriminal na iba. Di ba? Which I agree. Sana nga ganun din sila ka-aggressive, no, towards the criminals who really inflict harm sa mga tao. Okay, now, for those of you curious, baka gusto nyo pang makarinig mula sa ating Reyna, meron po akong nakitang video na na-capture ang mas mahaba niyang pakikipag-usap sa mga media noong siya ay pumasok doon sa courtroom kahapon. Well, I expected all the cameras here. Grand rising, everyone. Grand rising, everyone. Remember, innocent until proven guilty, huh? Just to our left and up the stairs. And 0 charges on false accusation about possession of weapons. And false allegations on trying to intimidate the justice system. Will you be leaving? Will you be following the orders? Just into the right. O, yan po. Queen of Canada. Ano yun? Sabi niya ulit. Teka nga. Baka magalit sa akin eh. Ito pala ang proper introduction sa kanila. Sa kanya. Her Majesty, the Queen, Romana Didolo I. O, diba? So anyway, abangan natin yung sa Monday, no? I'm curious kung masusunod ba niya yung kondisyon na hindi dapat niya kausapin si Ricky Mans, yung may-ari ng school building. Paano niyang hindi kakausapin yun? Doon sila nanunuluyan. At doon din nakatira yung, di ba, doon din tumutuloy yung may-ari mismo ng building. Di ba? So it would be an ongoing violation of her condition. Hindi po ba? Sabi din po pala, by the way, nung earlier reports, nung sila ay nirelease following Wednesday's arrest, hindi naman po ibig sabihin na wala silang ikakaso later on. They are, kumbaga, ongoing po yung pagfa-finalize daw ng charges to be filed against them. Now, whether or not those charges will leave her in detention for a long period of time or baka available din, ayan, abangan po natin. Anyway, let me know what you guys think about this. As always, abangan ko yung mga comments niyo, no? I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!